Susunod na. So, kikilos na ang grupo. Let's go. Baba, baba. Buksan mo, buksan mo. Hindi ako lalaban. Nakakuha na yung subject. Hulog na sa bitag. Ang bawat kasamaan ay may hangganan. Ang bawat krimen ay may katapat na kaparusahan. Etong paniwala ng inang si Gina Riguer, 8 taon ang kanyang paghihinagpis, makamtan lang ang katarungan. Pinagbabanta ng inang si Gina na dudukutin siya ng mismong pulis na pumatay sa kanyang 17 anyos na anak na lalaki. Hindi natinag si Gina. Kahit pinagtanggaan po ang buhay ko, sir, pinagtanggaan nila. Ang sabi po sa akin, bilang ikalulutas ng kaso nila ako, dukutin daw po nila ako. Ano pa po, 2006 pa po, sir, naglalakad lang mag-isa, sir. Wala na po akong takot, kumamatay man po ako. Masama, pagkamit lang po ng katarungan ng anak ko. Nagumpisa sa simpleng alitan sa pagitan ng kanyang mister at ang kanilang kapitbahay na pulis na si SPO1 Jeronimo Sestina taong 1997. Nagkaroon lang po ng konting alitan pang barangay, usapin pang barangay lang po nung kumpare ko. Ngayon yung isa pong tanod, kumpare po ni Jeronimo Sestina. Ngayon nagsumbong po sa kanya, meron na po kaming usapan sa barangay, pinanghimasukan niya po. At pumunta po siya sa amin, nakasibilyan po siya. Inaaresto niya ang asawa ko nang wala namang kasalanan. Inablot niya yung asawa kong ganyan. Sabay sabi namin gano'n, asan yung warrant mo? Yung baril niya, ganyan niya sa asawa ko, pinandi niya, ito ang warrant ko. Ilang taon ang lumipas, lumalim ang kanilang hidwaan. Subalit, nagkaroon ng pagkakataon si SPO1 Sestina noong gabi ng 10 ng Marso 2002 na may sagawa ang kanyang maitim na balakin. March 10, 2002, pumunta yung anak ko sa Batasan para manghiram ng sapatos sa mga tito niya dahil isang beses lang naman niya gagamitin sa graduation. Tapos pauwi na siya, dumaan siya doon sa kaibigan niya papuntang Ilang-Ilang Street dahil kinuha siyang ninong. Naglalakad siya, binundol siya bigla. Pagkabundol sa kanya, umano yung ulo niya sa simento. Sabay, binarin pa ng malapitan, sabi lalabang ka pa. Tapos hindi pa nasiyahan, kinaladkad pa yung anak ko. Pagkakaladkad, hinagis sa likod ng FX. Pagkatapos, kalahati lang ng katawan ng anak ko nakasakay, pinaandar na nila. Sabay nahulog pa ulit yung anak ko gawa nung nadulas sa sarili niyang dugo. Inikot-ikot nila yung anak ko. Bago dinala nila sa ospital, dead on arrival na. Kinabukasan na lamang ko na lang madaling araw. Tumawag yung bayaw ko, yung anak mo binaril ng pulis. Yun, hinahanap na namin hanggang sa Fairview General Hospital, pinuntahan, wala na doon. Hanggang sa Karingal nalaman nga, nasa morgue na ng Maseda siya. Malaki ang naitulong at natutunan ni Gina sa pagiging miyembro nito ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. Sariling sikap nagpursigi si Gina na hanapin ang mga nakasaksi sa pagpatay sa kanyang anak na si Eduardo Jr. Napasok ako sa VACC na member na nga po ako. Kung na lang po mag-isa na lang po naglalakad. Nagpunta po ako sa pinangyarihan, nagsiyaya ko, makakuha po ako ng witness. Ang mismong complainant na nasabing hold-upan nagsalita at tumayong testigo sa tunay na pangyayari. Lumakad ng ilang taon, hinahanap ko po mismo yung na-hold up. Siya po mismo yung ginawa akong pagpapatibay na kung yung anak ko ba yung hold up at pinakita ko po yung picture ng anak ko. Sa kanya, umiling po siya na hindi. Dalawa lang po yung hold up sa kanya, hindi kasama yung anak ko. Yung po sabi niya, isa ko siyang ginawang witness nga po. Makalipas ang 5 taon, nagbunga ang pagpupursigi ni Gina na makamtan ang katarungan sa pagpatay ni SPO1 Jeronimo Sestina sa kanyang anak na si Eduardo Jr. Lumabas ang warrant of arrest laban kay SPO1 Sestina. Walang piyansa noong Pebrero 27 taong 2007 sa kasong murder. Bagamat may warrant of arrest ng wanted na si SPO1 Jeronimo Sestina, patuloy pa rin ang paninilbihan ito sa Philippine National Police hanggat nitong Sabado, 8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Napagalaman ng Bitag at Regional Police Intelligence Operatives Unit o RPIOU, nakatatanggal lang sa serbisyo ni SPO1 Sestina nitong Hunyo.
Idinulog sa bitag ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, ang mismong tanggapan ni Dante Jimenez, ang kaso ni SPO1 Hieronimo Sistina. Dismayado ang VACC sa Philippine National Police dahil malaya pa ring paggala-gala si SPO1 Hieronimo Sistina sa kanilang lugar. Upang makumpirma ang impormasyon sa kinaroroonan nitong wanted na si SPO1 Sistina, agad naming pinakilos ang isa naming bitag undercover. Kilos prontong nakipag-ugnayan ng bitag sa Regional Police Intelligence Operatives Unit o RPIOU ang siyang tatrabaho sa kanilang wanted na kabaro. Agad nilisan ng bitag at mga operatiba ng RPIOU ang Camp Bagong Diwa, patungong Batasan Complex, Quezon City. Alas 10 pasado, Sabado, ito lang yung tanging araw na kinakailangan kumilos ang bitag kasama ang Regional Police Intelligence Operatives Unit. Ang aming target, ang pulis na wanted, no bail. Ang bawat kriminal may pinaglalagyan. Ang kalalagyan nito ay dapat tulungan. Walang sino man na gumawa ng krimen, pagala-gala sa ating mapayapang lipunan. Kaya dito, kauna-unahan kasama si bitag. Napagplanuhan ng mga operatiba ng Regional Police Intelligence Operatives Unit at bitag na gagawing staging area ang malawak na compound sa loob ng Batasan Complex. Si Colonel Ramos Medina ang siyang mamumuno sa operasyong ito sa pagbitag sa wanted na si SPO1 Sistina. Inantay ni Colonel Medina ang pagdating ng mga bulletproof vest na galing pa sa Camp Bagong Diwa, Taguig bago isinagawa ang actual planning. Habang naghihintay mga operatiba sa staging area sa loob ng Batasan Complex, isang bitag undercover ang nakaposte sa target site kung saan dadakmay ng wanted na si SPO1 Sistina. Ibinabato niya sa mga operatiba ang impormasyon sa mga kilos at galaw ng mga tao sa nasabing lugar. Ito upang tiyakin na nasa bahay nga ang dadakmaing wanted na si SPO1 Sistina. Nang handa na ang lahat, inumpisahan na ni Colonel Medina ang pagpaplano. Staging area natin is dito sa may bahay ko. Ha? Aantayin namin ang text mo. Ibig sabihin, nakapwesto ka na. Miss call ka. Kaya gusto ko matumbok mo yung gitna. Hindi ko banggayin pati sa pagsa. Bangga, huwag yung munang lapitan na, huwag. Hayaan yung lumabas. At lumabas, saka kayo lumapit. Whether harap o patalikod, takma. Okay? Yun ang plan A. Plan A, ang unang i-execute kung uubra. Ito'y sa pamamagitan ng sadyang pagbangga sa nakaparadang van na pag-aari ni SPO1 Sistina upang siya'y lumabas ng bahay at saka siya dadakmain ng mga operatiba. Pilitin mo talaga lumabas, ha? Plan B. Kung sakaling hindi lumabas, reach. Okay? Pilitin yung mabuksan ng pintuan na bakal. Parang na-shooting team, makadiretso. Tuloy-tuloy yan, walang tigil. Kahit anong mangyari. Okay, bago tayo mag-proceed, dito tayo. Okay, go. So, dalawang plano rito, Plan A and Plan B. Plan A, gagawa ng eksenang babanggain yung sasakyan para mangyari. Lumabas yung subject. Yung Plan B, ino-rush siya. Papasukin yung bahay dahil may warrant of arrest. Bravo, Alpha. It's target. Give us a distance para tayong nakaposition na may titirahin sa lugar. Baka ma-alarma yung lugar eh. Copy, sir, copy. Sa unahan namin yung silver na Innova
nakaposition doon. At yung sa unahan pa namin may silver din na Mitsubishi Adventure. Yan yung mga operatiba. May owner siya, papunta na. At nang handa ng lahat, nagbigay na ng signal si Colonel Medina sa sasakyan na babangga sa van. Ilang segundo lang lumipas, agad lumabas ang wanted na si SPO1 Sistina sa kanilang bahay. Ito, nag-move na. So kikilos na ang grupo. Let's go. Baba. Hudyat na ito, agad pinaligiran at siniguro ng mga operatiba na hindi na siya manlaban. Okay, nakuha. Nakuha na yung subject. Hulog na sa bitag. Nakita namin kanina na medyo galit na galit yung anak na lalaki na walang t-shirt. Na sinusuntok yung kanilang van. Sa sobrang galit na ginawa yung plan to execute na para lumabas yung subject at diretso na sa prosedo itong subject. Sa presinto, kinausap ng bitagang wanted na si SPO1 Sistina at nagawa pa nitong magpaliwanag. Nung nagugot ang away namin nung nasaksak nila ako, ayan hindi ko kilala mga yan. Bakit ka sinaksak? Dahil sa alitan ng kapitbahay. Ito'y before the robbery. Sir, 97 pa yun. Mula nung di na ako tinantanan niya, di na ako tinigilan ng kakadimanda. Pinakauli nga ito, magtapa. Naparagaling mo sinungaling. Dito, hindi nakatiis ang inang si Gina, kinumpronta nito ang wanted na si SPO1 Sistina. Siya po tinuturo ng witness, sir. So witness, sinong nakabundol dun sa anak mo? Siya po yung nagdadrive po ng Okay, sinong bumaril sa anak mo? Siya din po. Paano mo nasabi na bumaba? Yung witness po, sir. Yung witness mismo. So yung witness ginamit ng hukuman? Opo. Yung basihan. So nung binaril, patay ba agad yung anak mo? Bali, pagbaril po, tapos po, kinalat ka na gano'n, inagis po sa likod ng ethics. Barangay ethics yun. Opo. Pinuntikot pa po nila, sir, bago dumating po sa hospital, dedo ng karay. Galing mong sinungaling, Gina. Ayun ang salita. Sa harap ng bitag camera, nagawa pang pagbanta ng wanted na si SPO1 Sistina, si Gina. Hindi Nangyari. ka na Gina ngayon. Bandang ulit, magbabayad ka sa Pagbabayar, anong ibig sabihin nun? Titirahin mo siya? pero Hindi, naka-record yun eh. Tinatakot mo siya. hindi po ako nananakot. Sa harap ko mismo, narinig ko eh. Pumantig yung tayo ko nang sabihin mo may babayaran mo. Hindi siya magbabayad sa'yo. Makinig ka. Bayaran mo muna kung anong pagbayaran mo sa hukuman. Sagutin mo ang hukuman, huwag mo siyang pagbuntunan. Pinakinggan siya ng hukuman, hindi ka pinakinggan. Anong problema roon? Ayusin mo tong problema mo. Hindi mo yung gagantihan siya. Ikaw, ginagantihan mo siya eh. Harap-harapan mo, sasabihin mo, magbabayad ka. Ang ibig sabihin, titigukin mo siya. Titirahin mo. Nakaposes na ako. Kaya nga, pagkatapos mo, ibig mong sabihin, makakalabas ka. Ikaw na, wala ka, no bail. Alam mo sir, kung ako guilty dyan, dapat namuntot na ako, nagtago na ako. Pero ba't ako magtatago harap? Bakit hindi ka nag-surrender? Kung talagang sinasabi mo, dapat sumuko ka, voluntary. May warrant eh. Pero dito, Okay na lang, hindi. sir. Kaya nga. Hindi kita masasagot na ako. Sige, okay. Biglang umentra sa eksena ang asawa ni SPO1 Sistina. Mapatol yan. Baka naman. Kahit bata, mapatol Mrs., yan. umupo ka na lang. Makinig ka. Isa pang hawi mo dyan, may kalalagyan ka. Wag mong gagawin sa camera ko, sa bitag yan. Oras na hinawi mo yan, parang tinusok mo mata ko. Huwag ka magagalit. Karapatan ng asawa mo, kinuha na namin yung panag niya. Ang sa akin lang, kung mahimik ka na, huwag mo nang pakialaman dahil nagtatrabaho ka na eh. Boss, baka pwede makiusap naman. Hindi na ako, hindi sa pulis na kagad.